So, kamusta mga peace at salamat sa muling pagbabalik sa aking munting channel. So, bago tayo magsimula, gusto kong magpasalamat sa lahat ng sumusuporta, sa lahat ng nag-subscribe at nanonood ng aking mga videos. So, maraming salamat sa inyo lahat. Shout out sa inyong lahat mga peace, no? So, tara, dito tayo sa ating main topic. So, ang issue natin ngayon is yung umuugang planch hub, no? So, yun yung kapag inikot mo to or ginalaw mo tong sprocket, may uga siya. So, yun yung susolusyonan natin para sa araw na to, no? So, tara, tapusin mo yung video. Samahan niyo ako. Alright, so bago tayo magsimulang magkalikot dito sa ating motor, gusto ko lang ipaalam sa inyo na ang video tutorial na to para sa lahat ng klase ng motor, no? Hindi lang para sa GPR 250 or sa C200. Alright, so yun, napansin ko nga, medyo may alog yung ating planch hub. So siguro sa katagalan, dahil yung motor ko mahigit 1 taon na. So siguro palitin na talaga yung kanyang rubber damper. Alright. So meron tayong dalawang paraan, no? It's either palitan yung lumang rubber damper or meron tayong pangalawang way. So ang gagawin nyo lang maghanap ng engine oil container. Tapos gupitin nyo siya sa maliliit na piraso. Siguro naman meron kayong engine oil container dahil meron kayong motor, no? So, yun nga, puputulin natin siya sa maliliit na piraso tapos ilalagay natin siya. Make sure nakasya siya doon or fit siya yung size niya sa lalagyan ng rubber damper natin. So, isisiksik natin siya sa bawat gilid ng rubber damper na katulad nito. Yan. So sigurado yan, hihigpit yung fit ng ating planch hub doon sa ating main hub. Sigurado, sure na mapifix yung inyong issue. Mawawala yung uga, no? So tara, samahan nyo ako, simulan na natin magbaklas. Ayun, so ito na siya mga piece na papakita ko sa inyo yung alog ng ating hub. So ayan, no? Dapat hindi siya kakalog na ganyan or uuga ng ganyan. Dapat steady lang siya, no? So kakailanganin na natin ng konting tools para mabaklas natin itong gulong natin at papalitan natin yung hub or yung rubber damper ng hub. So tara, simulan na natin. Okay, so kung GPR or C200 ang mga motor nyo, kakailanganin lang natin ng 19mm na close range. Okay, tanggalin ko muna itong aking mudguard. Mas maganda gumamit tayo ng close, no, kaysa dito sa open. Kasi mas ma-avoid natin yung pagka-lost thread o pagkabilog nitong ating nut. Yan, tanggalin ko muna itong mudguard. Yan. And then, kakailanganin natin ng paddock stand, no? Para may angat natin itong motor. Or matanggal natin itong gulong. At hindi matumba yung motor. Tara. So, ito, nakakabit ko na yung paddock stand natin. So, tatanggalin lang natin itong mahabang tornilyo. Yan. So, may mga spacer yan. Tandaan natin kung saan sila nakakabit, no? So, itong spacer
na yan, medyo manipis sa kanan side, no? Tapos yung medyo mahaba na maliit doon sa kaliwang side. So wag natin kakalimutan yan para di tayo magka-problema. Ito na. Okay. Yan. So ito yung sa kanan. And then ito yung sa kaliwa. Mas mataba. Yan. So sa kaliwa, ito yung sa kanan. Tapos yung ating caliper na ito. Yan. Para makasanin doon. Yung. Alright, so ito na siya mga piece, no? So angat lang natin to. Dali lang naman siya ingat. Wala naman siyang kahit ano. Wala naman siyang tornilyo or whatsoever na naglalak sa kanya. So ito na yung ating hub. So tabi muna natin. Then ito yung ating mga rubber damper. Check na natin ulit. Yan, makalug talaga siya. Dapat di siya kakalug eh. Yan. Meron tayong nabiling rubber damper na heavy duty. So gawa talaga siya sa gulong ng malaking sasakyan. Siguro truck 'yun. So ayan. Apat to, no? So, ito sila. Yan. So, apat na piraso yan mga fish, no? So, ito yung nabili ko sa Lazada na gawa sa gulong. Ayan. Tignan natin kung maganda yung fit. Ayan. Ito yung tsura niya. Ayan. Ayan. So, salpak lang natin siya dito. Okay. Yan. So, huwag tayo magkakamali kasi may orientation to, no? So, medyo paliit or pasikip. Dapat yun yung part na sa ilalim, no? May part kasi dito na maluwag tapos pasikip na siya. So, yung pasikip na part, yun yung ilalim. Yun. Yan. So, mukhang heavy duty talaga, oh. Makapal siya. Medyo matigas. So, talagang walang kawala yung hub mo dito. Sakto-sakto. So, try na nating kabit ang ating hub.
Linisin na rin natin, no? Since nabaklas na natin. Yun. Ganun lang kadali mga pis. Basta meron tayong tamang gamit, tamang tools. Madali lang siyang matanggal. Linisin lang natin ito ng bahagya. Yan. Yun. Pati itong hub. Yan. I-fit lang natin siya. So, medyo virgin pa to, no? Talagang masigip na masikip. Alright, so mga pis, naikabit na natin yung ating hub. Flange hub natin. Now, ibabalik na natin siya sa ating swing arm. Tara. $2,000 years later. So, ayun na nga mga pis, no? At okay na yung motor natin. At naikabit ko na yung gulong sa ating GPR 250. So, okay na okay na. Wala na talaga siyang alog, no? Kahit kapraso. So, sana makatulong tong video natin, tong ating video tutorial dun sa mga tropa natin dyan, mga pis natin dyan na magdi-DIY sa kanilang mga bahay. So, malaking savings to sa inyong pera, no? Kasi hindi na kayo pupunta sa kasa, hindi na kayo magbabayad ng mekaniko para gawin to para sa atin. So, yun. At bago tayo magtapos, mga pis, sana makahingi ako sa inyo ng like, share, saka subscribe, no? Para mas lalo tayong ma-motivate na gumawa ng ganitong klaseng mga video, no? At huwag niyong kakalimutan na i-hit yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos na ilalabas ko. So, yun lang. Ingat-ingat tayo lagi mga peace. Ride safe. Peace out. See you in my next videos.